Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa pamamaril ng isang lalaking sa New York City. Suspect kabilang din sa nasawi. Australian government pinalawig pa ang social media ban law sa mga kabataan. At Pope Leo may panawagan sa publiko sa gitna ng umuunlad na digital era. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. We have 5 victims shot. Our officer and 4 other innocent civilians, plus the shooter. Ito ang kinumpirma ng New York City Police District sa nangyaring shooting incident sa isang gusali sa Manhattan sa Amerika. Kinilala ang suspect na si Shane Tamura na nagmula sa Las Vegas. Ayon sa otoridad, M4 rifle ang ginamit ni Tamura para paputukan ang 4 na sibilyan, kabilang ang isang pulis. Matapos ang pamamaril mula sa lobby hanggang 33rd floor, pinaniniwala ang nagpakamatay rin ang suspect. Batay sa investigasyon, maaaring personal na galit umano ang naging motibo ng suspect. Nakuha naman sa bulsa ng gunman ang isang sulat na nagsasabi ng kanya umanong pinagdadaanan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa kaso. Samantala, pumalo na sa 30 tao ang patay sa matinding pagbaha sa China. 8 sa nasawi ay mula sa pagguho ng lupa, habang mahigit 80,000 residente naman ang inilikas. Patuloy ang panawagan ng Chinese government ng rescue operation at paghandaan ang worst case scenario dulot ng masamang panahon. Nasa $28 million na rin ang inilaan para sa pagsasaayos ng mga naging pinsala nito sa lugar. Sa Australia, pinalawig pa ng Australian government ang pagpapatupad ng social media ban para sa mga batang nasa 16 anyos pababa. Kabilang na kasi ngayon sa ban ang YouTube na dati exempted sa panununtunan dahil sa paggamit nito sa mga paaralan. Batay sa datos ng Communications Minister, 4 sa 10 bata ang exposed sa mapanganib na content online. Sa ilalim ng bagong batas, bawal na sila magkaroon ng account sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat at iba pang social media platforms. Tinatayang nasa 49.5 million Australian dollar naman ang maaaring multa sa mga lalabag dito. Dinagsa naman ang aabot sa 120,000 katao ang ginanap na welcome mass ng Jubilee of the Youth sa St. Peter's Basilica sa Roma. Sakay ng kanyang Pope Mobile, personal na binasbasan at binati ni Pope Leo ang mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naging mensahe ng Santo Papa, binigyan din nito ang kahalagahan na mapanatili ang dignidad ng tao sa harap ng umuunlad na digital era. It is up to us, it's up to each one of you to ensure that this culture remains human. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.